Ramdam na umano ng ilan sa ating mga kababayan yung pambubusal at itong sinasabi nilang silent martial umano na kahit ang dating press secretary ni Pangulong Marcos ay nasasabi na dahil sa ginagawang pangbubusal at umano'y ginagamit ang kapulisan at ang LGO para sabihin na wala silang kinalaman. Bakit pa nagpapaliwanag ang isa sa mga kongresman na kaalyado ni Pangulong Marcos na wala umanong kinalaman itong si Pangulong Marcos sa nangyayaring pagpigil ng prayer rally sa Bustos, Bulacan. Ang pahayag ni Attorney Tracy Cruz sa kanyang interview dito po sa Isiminay ay pakinggan po natin mga kababayan. Hakbang ng maisog, no? March pa ayon sa mga organizer nang ito ay kanilang inumpisahan. Nandun sila, pumunta sila sa Malolos hanggang napunta sila sa Bustos, Bulacan, lumapit sila sa lokal na pamahalaan para makagamit sa government property hanggang umabot sila sa private property ng dalawang bayan, pero same as useless ang nangyari, wala pa rin. At patuloy na ginigipit. Ano masasabi mo dito, attorney, sa mga pangyayari? Well, of course, nakakagulat yung hindi natuloy and the manner kung paano hindi siya natuloy. Unang-una, kaya yan na-schedule for Bulacan. Ang pagkaintindi ko, yung mayor mismo ng Malolos ay siyang nagbolontaryo ng City of Malolos. Excited ako doon because ang father ko ay taga-Bagna, Malolos, Bulacan. And so, prepared kami to be there, front and center. Ang dami pong nagplanong pumunta. So nagka-issue tungkol kay Mayor, parang medyo lumamig tungkol dito sa permit. Lumipat, no? Nag-attempt yung organizers na ang kunin is the sports complex na under naman sa pangangasiwa ng provincial government na of course hindi rin naman pumayag. Well, then they eventually were able to get a permit doon sa Bustos at napaghandaan na po ito dahil may nakausap sila na may pagmamayari ng isang pribadong individual doon sa lupa na gaganapin yung rally. So malinaw lang po talaga mga kababayan po natin na sinusundan talaga itong mga organizer na kung kahit saan pa nila gustong gawin dito sa Central Luzon itong prayer rally, ay talagang may pilit na humaharang. Imagine mo, mayor na nga yung nag-offer dito sa Malolos na umano'y gusto niya magkaroon ng maisog prayer rally dito sa Malolos. Pero ipinigil. Nagkaroon naman sa Bustos. Pero hanggat sa huling oras, bago pa magsimula itong prayer rally, itong maisog rally, ay talagang ginawa nila ang lahat na maharang ito. Kahit na humantong pa, nakakasuhan ng LGO, kakasuhan na itong may-ari ng lupa, abay hindi sila natakot at parang ginawa na lang na collateral damage na lang itong mga LGO dito sa Bustos, Bulacan, itong may-ari ng lupa, basta't ang kanilang mission at vision hindi matutuloy ang maisog prayer rally. So which is hindi nila alam na imbis na makakabuti sa kanila ay lalong nakakasama. Although hindi nakapagsalita yung mga kababayan po natin, pero mas naging times 2, times 3 pa ang galit dahil nga kumalat na rin sa social media ang ilan sa mga kababayan po natin na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dito sa administrasyong Marcos na umano'y nagkakaroon na nga ng silent martial law at lahat po ay sinisimulan po nila dito sa social media at ang mainstream media naman ay hindi na nga po pinipick up ang mga update mula sa kampo ng mga Duterte at pilit na po na pinapatahimik ang issue. Rally of the last minute, biglang nagka-issue. Ang pagkakaintindi ko dun sa narration, because pumunta naman po ako dun, ayon dun sa mga organizers, ang sabi nila is, the day before or 2 days before, ang PNP po ay nagsabi na sa kanila na wag na po nilang ituloy. Or yung local police, sinabing wag na daw ituloy. And ang pinakita nila ay yung kasunduan with the private owner na mayroon po silang mayroon silang agreement or contract to use the property already. So, parang medyo milagro. Nagkaroon naman bigla ng letter yung may-ari daw, di umano, ng lupa, na nagsasabihingi ng assistance sa PNP saying na hindi na daw ba niya itutuloy o papayagan ang mga organizers na gamitin yung lupa dahil nga narinig niya wala itong permit from the local government. So dumami na ngayon yung issues. Then later on,
meron ng mga may nagpakita na lawyer, and kine-question din ng mga organizers and all that. Ang first na naging issue dito ay yung role ng local police. Right? Bakit ang mga police po ang nakikipag-usap dun sa mga organizers, samantalang covered by a contract itong kasunduan doon na gamitin yung lupa. Pero ang police ang nagsasabi na hindi na daw pinapayagan at nandun daw sila para i-secure yung lupa. So, pag tinignan natin yung batas dito, this is a civil dispute kung sakasakali, and hindi po ito criminal case. Maaari lang po ang intervention ng ating PNP in cases of crime or merong violations ng peace and order. And at the time na nakikipag-usap sila sa mga organizer, ay wala pa po yun. So, malinaw po mga kababayan po natin, na pati yung ating Philippine National Police ay nagagamit po dito sa panghaharang ng prayer ng Maisog Prayer Rally. Mga kababayan po natin, may nabalitaan pa po tayo na itong si Congressman Alvarez ay mukhang tinatrabaho na at gusto pa umanong patalsikin dyan sa House of Representatives. Naku po, sana ito ay hindi totoo dahil marami na sa mga kongresista ang magpa-file ng resolusyon para imbestigahan at tuluyan ng sibakin nga itong si Congressman Alvarez. Matandaan po natin mga kababayan, itong si Congressman Alvarez ay nagsalita nga ito sa hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Tagum City. At syempre, matindi ang nangyari doon. Nagkaroon pa nga ng suspension itong si Gobernador Jovahib dahil sa kanyang pagsuporta dito sa Maisog Rally at inilabas o ginamit ang kanyang lumang reklamo against sa kanya na umano'y paggamit ng kanyang pwesto bilang paglabag nga po sa kanyang trabaho. So matindi dito mga kababayan po natin, dito talaga nating malalaman na ang lahat na kumontra sa kanila, mapa-private man, mapa-ordinaryong citizen, o kahit mismo, congressman, vice president, ay gusto nilang gipitin at patalsikin, basta magagawa lang po talaga nila ang kanilang kagustuhan. Nakakalungkot po mga kababayan po natin, kasi dati sa administrasyong Digong, hindi po ito nangyayari. Napakaraming pambabatikos, napakaraming midstream media ang dumudurog sa kanya. Anong ginagawa niya? Naku po, sinasagot niya ang lahat ng mga batikos. So, inabisuhan ko because hiningi nila yung advice, inabisuhan ko sa organizers na, we have to inform the PNP that this is a contractual dispute, merong kasunduan, kung gustong lusawin or tibagin nung may-ari yung kanilang kasunduan, kailangan magpadala sila ng notice, sabihin nila na hindi itutuloy, pwedeng magpa-demand letter and so on, pero ultimately kung hindi magkasundo ay ito ay idudulog sa hukuman. Wala pong lugar o puwang para mag-intervene ang PNP dito. Lalo-lalo na kung ihahambing natin to an ejectment case. Ewan ko kung familiar po kayo pagka meron kayong pinauupahan na lupa o bahay o building, hindi mo basta pwedeng paalisin o puwersahin ang mga umuupa doon. Kailangan magpadala ka ng demand letter, dadaan po kayo sa barangay conciliation, pagkatapos saka yan makaaring pumunta sa hukuman. At ang hukuman ang magsasabi at magbibigay kung sakasakali ng writ of execution. Wala pong participation ng PNP doon. So doon pa lang medyo nagka-issue na tayo, nagkaka-question na tayo. Later on, nagpadala di umano ng representante na abogado daw ng may-ari at nagsabing umalis na kayo dito. At nung kinwestiyon at challenge yung kanyang first, yung authority niya, at second, yung legality ng kanyang ginagawa, ang sagot lamang ay, kasuhan nyo kami. Itong Maisog Rally, kumbaga, naging kilala na ito. So napakatindi itong abogado ng may-ari. Siya pa yung nagtuturo dito sa mga complainant na umano'y kasuhan ang kanyang kliyente. So, ibang klase rin, handa talagang isakripisyo itong may-ari. Handa talaga siyang pakasuhan lang para lang hindi matuloy itong prayer rally ng Maisog. So, nakakalungkot. Pero sa ngayon, mga kababayan po natin, siyempre may nabalitaan po tayo para sa kaalaman ng lahat bago natin pakinggan ang ilang komento po ni Attorney Trixie Cross. Abay, tuloy po ang isang magaganap na prayer rally. Pero siyempre, hindi po dito sa Central Luzon, kundi ang prayer rally na gaganapin po mga kababayan po natin. So ito po yung nasa screen po natin. Ayan, okay. Prayer rally, okay.
for Peace Rally Negros Oriental po. So which is gaganapin po ito sa May 7, 2024 alas 5 ng hapon sa Rizal Boulevard, Dumaguete City. So sa Dumaguete City naman gaganapin itong hakbang ng maisog. Dahil hindi nga po binigyan ng permiso o binigyan man, pilit na hinarang ang supposed to be mangyayaring prayer rally dito sa Bustos, Bulacan. So at least ito tuloy mga kababayan po natin. At ito umano ay hindi na ito mapipigil. Tuloy na ito at nakahanda na po ang lahat. At ito umano ay may permiso. So mukhang matapang po yung LGU sa lugar na ito kasi hindi po sila nagpatinag sa administrasyon o sa Malacanang. Tuloy-tuloy po ito. Hindi natin alam kung ano ang kanilang sunod na gagawing aksyon para makagawa ng eksena dyan dito sa gaganaping rally sa Dumaguete. No, buong Pilipinas, buong mundo dahil mga national figures din ang common na nagiging mga speakers nito. At hindi basta-bastang kumbaga mahaharangan mo kumbaga. Pero nagawa pa rin ang mga pangyayaring ito. Nakababahala ba ito na halimbawa, alam siguro nila for sure na merong mga paglabag at iisipin nila na sige lang, sampal lang kayo ng kaso pero ang end point noon hindi na maitutuloy. Kumbaga later on na lang baka isipin na hindi nila itutuloy yung pagkakaso niyan kasi ano lang yan, ganito ganyan. Pero ang target talaga is wag maituloy, hindi sila nababahala. Pero itong mga pangyayari na ito na pwede palang ganitong gawin. Nagtaka nga ako yung sa traffic, bigla na lang sinara gamit ang isang plastic na upuan. Nilagyan lang no entry. Oo. Correct. Simple-simple, no? Pwede pala yun. Hindi, ang laki po ng significance na maliit na plastic chair na yan na may handwritten lettering dyan. Yan po ang representante, nagre-represent sa paglabag ng ating karapatan na magtipon-tipon and to petition for redress of grievances. So, ang nakikita natin dito kasi, ang pagpupulong, itong pag-assembly, itong pag-rally, ay bunga ng ating karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. In English, the right to peacefully assemble and to petition for redress of grievances. So, isang plastic Kababayan po natin, ito po ay public road pero ikinulos dahil lang para magawa nila ang kanilang kagustuhan na iharangan itong mga kababayan po natin na gustong pumunta sa venue. So yung mga iba nakapunta pa So ibig sabihin yung mga nakapunta doon ay maaga-aga pa. Ito po medyo nung talagang todo effort na sila, ito na yung kanilang ginagawa. Which is yung mga parating pa lang ay hindi na talaga nakapasok doon. Otherwise yung iba ay nakapasok sila doon dahil hindi pa masyado maigpit, wala pang mga ganitong pagkaharang. So nakapag-video at nakapag-interview sila doon. na chair lang pala at saka hand-lettered na sign, pwede nang maitigil yung mga garantisadong karapatan natin sa saligang batas. Yan po ang statement ng estado ng bayan natin ngayon. Isang ganyan lang, tigil na, tapos na yung karapatan natin. Ang mahirap lang kasi is to enforce our rights ay kailangan idulog natin sa hukuman. And therefore, i-expect natin na hindi po ito mapapabayaan basta-basta. Hindi natin ito tatanggapin. Ang pagkakaintindi ko ay kinoconsider po ang pagprotekta ng ating karapatan sa pagdulog nito sa ating hukuman. Pagka meron kasing instances like this, halimbawa, with the private owner, syempre, yung pagpapaalis sa iyo ay extrajudicial yan. So, maaaring mag-seek ng danyos pagka ganyan. Bukod pa dyan, pwede nating papanagutin ang local government officials at kung sino pa man ang may responsable para dito sa pagpipigil ng pagpupulong na ito. So yan nga po yung banta ni dating Pangulong Digong na umano'y talagang may dapat kasuhan. Kahit itong mga organizer, dapat umano talaga kasuhan itong LGU. Dahil kitang-kita naman at ramdam naman umano ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanilang pahirap na ginawa sa mga organizer. Nakahanda na lahat, bayad na lahat, nakapunta na yung mga kababayan po natin, nasa hotel na sila, nag-aantay na lang ng tamang oras na magsisimula itong hakbang ng Maisog Prayer Rally bago sila pumunta. Hindi pa nga sila nakaalis doon sa kanilang staycation o sa hotel kung saan sila nakastay. Abay, nagdeklara na nga ito si dating Pangulong Digong na huwag na lang ituloy dahil sa sobrang panggigipit at umano'y may mga nakikita pang mga taong nakasibilyan doon na bukang mga tambay at bangag na binigyan ng pamalo para sawayin umano yung pupunta sa gaganaping prayer rally. So nakita niyo yun, ang kanilang ginawang panggigipit. Doon pa sa Kongreso kumuha at hindi sa executive.
Sabi niya, hindi naman daw si, Undeclared martial law. No, hindi na sila nagpaantala sa sarili nila na magpunta pa sa Congress o kaya mag-announce pa. Hindi, sige, implementation na lang. Nang sa gayon, wala tayong makasuhan. Well, doon sila nagkamali. Maaari naman magkaso ang mga organizers dito. At kung sino pa man ang mga naantala, gawa nga ng pangingialam ng local government. Bahala ng LGU, ituro ninyo kung sino yung nag-utos sa inyo. Nang sa gayon ay hindi lang po kayo yung mananagot. Lahat kayo managot. pero nagsalita yung bagong spokesperson ng Pangulo. Kilala niyo po yung bagong spokesperson, si Congressman sa Zambales, Kong Hun. Sabi niya, hindi naman daw involved dito si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari. Ang administrasyong Marcos, bakit hindi na ituloy yung Maisog Rally? Sabi ko, bakit hindi dineclare na meron na palang kapalit sa Attorney Trixie Cruz Angeles ng after ng... So napakarami ng spokesperson kung sino-sino na lang na mga kongresista yung magsalita diyan in behalf ni Pangulong Marcos. Kung hindi si Tambaloslos, itong mga kaalyado niyang kongresista, mga kababayan po natin. Doon pa sa Kongreso kumuha, hindi sa executive. Oo. Tawiran na pala ng branches of government ngayon. Porous borders tayo. So ang dito is walang kinalaman, ikaw po ay ang ating pangulo ay isa nangako, 'di ba, nag-oath siya. I will uphold the laws of the land, uphold the constitution. Pag nakikita niyo ng ganyan nilalabag ng kahit na sinong opisyalis ang ating saligang batas, hindi ba man lang niya kayang panindigan yung mga rallyista at sabihin, hindi po may karapatan ng ating mga kababayan na magsalita, magtulong, magpetisyon for redress of grievances. Bakit? Pinigilan ba ni Rodrigo Duterte ang mga ganyan nung siya ay presidente? Abay, sumasali pa nga sa rally, napakasutil. Pinapunta pa nga ng Malacanang eh. Pinapasok pa sa Malacanang. So yan lang po ang kaibahan, mga kababayan po natin dito kay dating Pangulong Digong Kasi imbes na gigipitin niya, imbes na kung ano-anong solusyon ang kanilang gawin para mapatahimik ang ilan sa mga kritiko niya, ihinahayaan niya, china-challenge niya pa nga po, mga kababayan po natin, ang kanyang mga kritiko at sinasabi niya talaga sa kanyang mga kritiko na sige, mag-rally kayo, magreklamo kayo, kasuhan niyo ako. So walang pakialam po itong si dating Pangulong Digong at hinaharap niya nga, mga kababayan po natin, kung sino man ang gustong magreklamo sa kanya. Mainstream media, wala siyang pakialam. Sige, rally kayo dyan. Sige, reklamo kayo dyan. Diba? Welcome na welcome sa kanya. Yun nga lang. Talagang mababanatan kanya kung talagang napipiko na siya o kung hindi niya na rin magustuhan itong tirada sa kanya. At least harap-harapan. Hindi yung ganitong klaseng diskarte po, mga kababayan po natin, na mukhang dahan-dahan po pinapatahimik itong ating mga kababayan para nga lang talagang maganap ang kanilang gusto. At yun nga ay para tigilan ang ilan sa ating mga kababayan na magsalita ng kanilang hinanaing, lalo na po sa mga nangyayari ngayon. Mahal ng bilihin. Hinahanap nga ng ating mga kababayan na sana daw yung pinangako ni Bongbong Marcos na 20 na bigas. At ito pa, nangako pa ngayon itong si Martin Romualdez na umano'y gawin niya na 30 ang bigas by May ata yun or June. Nako po, panibagong pambubudol na naman ito, mga kababayan po natin, para mapakalma lang ang ating mga kababayan na nanggigigil na, galit na, tumaas na nga po yung porsyento ng ating mga kababayan na nakaramdam ng gutom. Paano kasi sobrang mahal talaga ng pangunahing bilihin, lahat na nagmamahal, plus magkakaroon pa ng pagpalit or itong jeepney modernization. So maraming kababayan po natin ang sinasabi po ng ilang transport group, mahigit 30,000 ang mawawalan ng trabaho. Ang tinutukoy po ay driver at ilang mga pahinante. So ayan po, abangan po natin, mga kababayan, itong magaganap na pre-rally naman po sa May 7, 2024. So sana ito ay talagang hindi na maharang, hindi sana sila makagawa ng paraan para maharang ito at para marinig po natin ang iba't ibang mga issue naman na sasabihin ng ilang mga resource person or speaker sa mangyaring pre-rally na ito na gaganapin sa Negros Oriental. So sa ating mga kababayan dyan, sa mga taga Negros
At kung malapit lamang kayo at kung may kakayanan kayo na magbayad ng inyong sariling transportation papunta rito, ay napakaganda po na suportahan natin itong prayer rally na ito. Pero sa atin, dahil hindi naman natin afford, so suportahan na lang natin yan online sa mga kabayan po nating OFW. Suportahan natin ang mga ganap na prayer rally sa May 7, 2024. So, kasabay ito ng Senate inquiry patungkol sa dokumento ng PDEA na lumabas. So dito po natin malalaman ang tigas ni Senator Bato naman, mga kababayan. So yan muna yung ating update. Maraming salamat.